Para namang insulto naman yon, para hindi na lang sa akin, maging sa institusyon ng National Bureau of Investigation. Kailan mo nakita ang isang NBI magpa-file ng kaso o inimbestigahan ang kaso na galing sa chismis? Kaya yan, ayoko nang bigyan ng pagpapahalaga pa. Pero damang-dama ko yung mainstream media eh. Pupunta ka ba? Tapos Mike Defensor, hindi pumunta. Nandun po si Atty. Topacio. Siya ang nagrepresenta sa akin bilang abogado ko at siya na rin po yung nagsalita. Na sinabi nga niya, walang kakwenta-kwenta ang kaso at tinitingnan niya ang posibilidad pa na kami pa mag-fight ng kaso laban sa NBI, laban kay Atty. Matibag sa pagpatol sa mga ganitong kaso. Biruin mo, pinisent mo sa mga senador, pinakita mo sa sa taong bayan ang isang chismis. Kayo din po, pinatawag po ng NBI at hindi daw kayo sumipot. Bakit daw hindi kayo sumipot? Yun na nga, banat ba ang issue ko? Bakit naman binibigyan nila ng halaga yung kwentuhan na dalawang kwento? Diba? Ikinwento daw dun sa nagkwento, tapos sila ngayon na nagkikwento at dahil doon mag-file sila ng kaso. Para namang insulto naman yon, para hindi na lang sa akin, maging sa institusyon ng National Bureau of Investigation. Kailan mo nakita ang isang NBI magpa-file ng kaso o inimbestigahan ang kaso na galing sa chismis? Kaya yan, ayoko nang bigyan ng pagpapahalaga pa. Pero damang-dama ko yung mainstream media eh. Pupunta ka ba? Tapos Mike Defensor, hindi pumunta. Nandun po si Atty. Topacio. Siya ang nagrepresenta sa akin bilang abogado ko at siya na rin po yung nagsalita. Na sinabi nga niya, walang kakwenta-kwenta ang kaso at tinitingnan niya ang posibilidad pa na kami pa mag-fight ng kaso laban sa NBI, laban kay Atty. Matibag sa pagpatol sa mga ganitong kaso. Biruin mo, pinisent mo sa mga senador, pinakita mo sa sa taong bayan ang isang chismis na nagkwento lang sa iyo ang ikinwento daw ng isang sundalo. Pwede bang yun ang maging pag-uusap o pakikipagdebate ng sambayanan? 'Di ba? Yun ba ang tama? Parang nga eh. Wala, isang kwentong walang kwenta. Kung ano yung kaso na ikakaso ninyo dito kay Matibag aside from libel? Meron ba kayo iba pang kakaso diyan? Pag-uusapan namin ni Atty. Ferdy Topacio ang tungkol dito kasi may mga nabanggit na siya, hindi ko pa naman siya nakakausap. Nakausap ko kasi siya before the filing. Ang sabi sa akin ni Atty. Topacio, at sabi ko, anong tingin mo? So sabi niya, siya daw ay ako daw kung pupunta pa ako. Sabi ko, anong tingin mo? Sabi niya, parang walang kakwenta-kwenta na to eh. Kasi di ba ito din yung dating patawag sa amin. Naalala nyo, Banat, yung 18 Marines, pinatawag kami, magkakasama kami. Pinauwi na nga nila ako noon eh. Kasi ang gusto nila daw i-determine at that time ay yung aking pagkatao kung sino ako. So tinanong ni Atty. Ferdy Topacio, do you know Mike Defensor? Oh yes. Oh, do you have any questions? Do you have any doubts about him? In person, no. O can we leave? Sabi, oo. O yun na yun. Tapos ito na naman. Mahirap naman yung ganyan na parang ginagamit naman nila masyado yung ahensya para sa panggigipit ng taong bayan. Hindi naman ata tama yun. Hindi ata kayo na-inform at kung na dati po kasi talagang nasa showbiz yan si Director Matibag. Kaya mahilig sa chismis. Dami po yung artista eh. Iba pagkakaintindi niya doon sa director baka akala niya para siyang si director niya. Gumagawa siya ng mga malulupit na mga pelikula. Para action, no? Action yung ginagawa niya ngayon. Pero kung nainis po kasi si Sir Jack dahil nung pinatawag siya sa NBI, siya pumunta, kayo hindi daw. Anyway, Kong, si Manong Chavit, napanood ko yung video niya, sinubukan daw siyang i-areglo. Alam ko na ikaw, di kayo magpapa-areglo eh. Pero may sumubok na ho ba? Dahil sa sobrang ingay ng pangalan nyo ngayon, may sumubok na ba na i-areglo kayo para manahimik? Ang parati lang sinasabi, Master, sa akin noon pa, pwede bang itigil mo na yung Rage Coalition na pinangungunahan ni Mayor Baste? Hindi ko naman ayoko magsabi na galing ba yan sa taas o may pinanggalingan. Pero siyempre, ang representasyon ng mga kausap ko ay galing sa taas ang mensahe. O ito naman ay galing sa mga tao na maaaring gumawa ng desisyon tungkol dito sa mga nangyayari. Ang pangalawang binabanggit nila, kung maaari, huwag ka na magpresenta ng mga sundalo.
Alam mo, dun sa dalawang bagay na yon, ang sagot ko, paano ko ihinto ang Rage Coalition na ang mga tao mismo natutuwa at nais silang magkaroon ng liderato sa ilalim ni Mayor Baste Duterte. Kahit ay tanggalin niyo ako dyan, pupunta ang mga tao para itaguyod ang liderato ni Mayor Baste sa koalisyon at pagsasama ng lahat ng organisasyon na sumusuporta kay VP Inday Sara Duterte, kay Pangulong Duterte, sa dating presidente, karamihan naman talagang doon ang galing, at kay Mayor Baste Duterte. Doon sa pangalawa, yung sabi nilang itigil ko yung paglabas na sundalo, katulad ngayon, yung 14, hindi ko naman to kilala. Hindi ko alam saan ang galing. Hindi ko alam kung anong sasabihin nila. Pero itong mga to, sabi ng 18 Marines, kasamahan nila. At magsasalita din doon sa kanilang kaalaman sa pagdi-deliver ng pera. So paano ko makokontrol itong mga bagay na to? Siyempre, tayo naman, di ba? Wala naman tayong kaaway eh. Ayaw naman natin magkaroon ng personal na mga kaaway. Pero gusto natin i-resolve yung issue ng korupsyon. Kailangan may managot. Ang laking pera nito, may mga namatay. May mga napinsala. May mga negosyong nasira. May mga bahay na nasalanta ng baha ng bagyo. Eh yung ba pwede tayong tumahimik dyan? Yan naman yung panawagan natin eh. O, pangalawa, gusto natin maibalik kahit papano yung perang nanakaw sa bansa. 1.7 trillion ata, kung di ako nagkakamali, ang total ng pinag-uusapan nating pera. Eh yung ba wala sa interes ng bawat Pilipino na mapanagot ang mga nagnakaw at maisoli ang pera? Yun lang naman ang mga sinasabi natin. Eh ba't sila nagagalit? Baka kaya sila nagagalit dahil kasama sila doon sa mga tao na pinagbibintangan nagnakaw o kumulimbat ng pera ng Pilipino ng ating gobyerno. Kung Mike, balikan natin kanina yung yung about dun sa supwenan ng NBI. Eh paano po pag ginamit po ng NBI yan tapos bigla kayong arestuhin? Bigla nilang gamitin na hindi ka sumipot. Eh, alam na natin pwedeng mangyari yun eh. Pwede nila palang gawin. Alam mo, wala akong dyan, Kosa, hindi ako natatakot sa mga pananakot nila. Kailangan natin talagang tumindig eh. Pag natakot tayo, wala nang kikibo. Pag natakot tayo, hindi lang ngayon ang nakawan. Tuloy-tuloy na to. Hindi lang dito sa administrasyong law, sa susunod na administrasyon. Maging mga senador at mga congressman, wala nang matatakot kasi alam nila lulusot. Pati itong mga DPWH, pag nakita nila yung mga kasama nila, wala naman pala, kaya pala natin to. Magiging tuloy-tuloy na to. Pag hindi po tayo tumindig at tayo'y nagpatakot, wala nang mangyayari. Ganito na ang magiging palakad sa ating bansa. At patuloy na masisira ang bansa natin. Kaya sa akin, sa atin, mga banateros at lahat ng ating mga kasama, huwag po tayong patakot. At doon pa sa mga gustong mga sumama sa atin, sumama po kayo at kailangan po nating lumaban. Wala tayong kaaway na personal. Kahit na po sa politika. Wala akong problema kung anong politika ninyo. Pero itong korupsyon, panagutin natin yung mananagot. Panagutin natin yung mga nagnakaw. At itong pera, kahit papano, hindi naman lahat mababalik pa sa atin, pero kahit papano maibalik natin, magamit ng mga mahirap, magamit ng taong bayan.